Good day, everyone. Welcome to this emergency session of San Isidro Humanitarian Laboratory Quality Management Committee. Now, we are meeting under extraordinary and catastrophic circumstances. 3 days ago, may Category 5 typhoon devastated our province. Over 800,000 evacuees are currently displaced with potable water served set to run out in less than 12 hours. Now, epidemiologists warn that without clean water, we face an imminent deadly outbreak of waterborne diseases. And right now, thousands of liters of emergency drinking waters are sitting streams, but they cannot be legally distributed without our laboratory safety certification because of potential heavy metal runoff from abandoned mines. Now, this brings us to our critical data. Our atomic absorption spectrophotometer, the only instrument or tool that is capable of detecting the toxic leaks into water, had its calibration certificate expired 5 days ago. Now, the accredited calibration engineering is stranded on another island with no way to reach us for this. Now, our daily internal quality control runs are completely stable. But from strict regulatory standpoint, our meteorological traceability is broken. On one hand, if we refuse to test, the people will dehydrate or drink the contaminated plant water. On the other hand naman, na if we test with an expired instrument and miss a leak, contamination spike, or we risk the poisoning thousands of children and permanently losing our laboratory's accreditation. Now, as the quality management committee, we must decide: do we strictly uphold the ISO calibration standard withhold testing, or do we adopt our quality control protocols to release life-saving results? Now, let's open the floor for arguments. Ako muna mauna, no? Sa opinion ko, mas mabuti lang iwag natin ituloy yung calibration. Unang-una na dahilan ay sa kadahilan ng stranded ngayong mga engineer natin. And pangalawa, ay alam na naman natin na expired na yung gagamitin natin. So, bakit pa natin siya itutuloy? Nakamute ka po, Miss Renny. Muted. Wala akong boses. Okay, sorry. For me, hindi ako pumapayag sa gusto mo, Miss Rubilin. Kasi para sa akin, no, as member ng acting quality manager, I would allow nun yung laboratory test natin sa water. Pero hindi ko sinasabi na yung water is 100% safe. Kasi nga, dahil nga dun sa instruments calibration natin, na-expired na. So, I would explain this to the government and relief workers so they understand the result, have some uncertainty. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin agad-agad na bigla na lang safe or hindi. Kasi yung sa calibration nga, sinusure natin na instrument is correct measurement. Kasi para din magkaroon din tayo ng result na correct, pero paano nga ba mangyayari yun kung yung calibration nga natin is expired na? So, hindi natin mapufully prove that the result are correct. Ibig sabihin, hindi tayo makakagawa ng good decision to give safe and reliable result. Lalo na in this situation, kaya para sa akin, we should still test the water because people need clean drinking water. At the same time, we must be honest and responsible that the result may not be perfect because of the expired calibration. So, yun yung para. So, so for me, I agree sa i-continue natin yung calibration kasi mas mahalaga rito yung health ng tao. Sabihin natin na ma-dehydrate na pero alam nyo yun, yung disease na pwedeng maipasa-pasa by the water na contaminated na. So, So for me, I don't know kung mag-agree ako both, but may points naman parehas na valid. Yet calibration is essential
but the but for me naman din, expiration does not automatically mean na yung instrument is inaccurate. Like, di ba sinabi naman dun sa laboratory case na yung instrument naman or yung tool naman is na may maintenance naman siya. And then, it still remains stable. Like, lagi pa din, wala pa din instrumental grip or something. But, if we're going to still use the tool or even that the calibration expired, we are now violating the ISO standards. So, sinasabi mo, Gemma, ano bang mas importante para sa'yo? Yung laboratory standard or yung calibration or mag-provide tayo ng malinis na water? Sa akin naman, hindi naman tayo makakapag-provide talaga ng malinis na water kung wala talaga tayong tool na gagamitin, which is yung kailangan natin na spectrophotometer. But according nga sa ISO standard, mayroong procedure tayo na dapat kailangan na sundin na pagbasehan, which is yun yung na inano natin kanina. Pero since nasa dilema nga tayo na merong typhoon, then talagang humanitarian na outbreak na to na kailangan na talaga ng water, hindi as committee naman, hindi ako pwedeng mag-decide na hindi bigyan ng water agad yung people. Kasi, di ba, magkakaroon nga ng dehydration or pwede nga silang kumuha ng mas or other na sakit kapag uminom sila ng water na galing sa plant, which is more dangerous kapag hindi natin ginawa yung testing. But ang sinasabi ko lang dito na I somehow agree na i-continue natin yung test or yung pag-test, pag-calibrate, pero nga, mababiolate nga natin yung IES. So, sa akin naman, I would agree na i-perform pa din yung testing. Kasi, ito na to help na ng mga people, lalo na may mga pregnant pa, tsaka may mga bata pa na nadadamay talaga sa health. Tapos, ito na yung sinasabing take the risk or lose the chance. Kasi, nabanggit rin naman na yung instrument is wala namang problema. Like, may talaga siya, may excellent na performance. Tapos wala ding mga unresolved problems na evidence na nasabi, gano'n. Kaya Ako nga ngayon ay naintindihan ko na yung opinion ninyo. So tama na nga naman na ituloy na nga lang natin kasi paano nga naman yung mga bata, 'di ba? Paano naman ang gagawin natin kapag yung mga batang dumidede, 'di ba? Kailangan nila ng tubig. So sa tingin ninyo, bakit ba mahalaga yung calibration na 'yan? Sa akin kasi, calibration is very important. Kasi nga, di ba, kapag hindi tayo nag-calibrate, meron nga tayong sa GPL, Good Laboratory Procedure, di ba, na sinasabi natin na, wait lang, hanapin ko yung GPL natin. Ito, calibration creates confidence and verification contains confidence. Now, yung calibration kasi, like, hindi magko-continue yung process or like, hindi tayo makakakuha ng accurate and then hindi natin ma-make sure kung accurate ba or precise ba yung makukuha natin number or data na makukuha natin if we use the instruments na or yung tool kahit wala pa siya or expired yung kanyang license. Kasi nga, di ba, even though na may patunay naman or meron namang nagsasabi na documented na itong tool na to is stable naman siya or not instrumental scripted. However, kasi yung GPL pa din natin, yung calibration operate confidence pa din, masasabi natin na hindi tayo pwedeng mag-operate pa din doon ng hindi tayo sure sa tool and then procedure na gagawin natin. Like, parang yung makukuha pa din natin na result is hindi pa din reliable and then hindi pa din accurate. Hindi natin masasabi na ito talaga yung value na to.
Kasi Okay. kagaya sa situation natin, 'di ba, sabi dito expired na daw yung calibration. Eh kapag expired naman yung calibration, hindi naman natin masasabi na instrument ay nag-stop working na. Ibig sabihin lang, dahil nag-expired yung calibration, yung makukuha nating measurement ay hindi na siya accurate. Kaya mas dapat hindi dapat expired yung calibration na ginagamit. So, ito teka lang. May question ako kasi I want to clarify. So, paano natin malalaman if or ano nga natin na yung measurement is quality po? Kasi based nga sa mga expired na raw yung yung ating tool. Paano natin malalaman na quality pa rin siya, na ganun pa rin? Para sa akin, may mga dun sa kanina, may nabanggit na evidence na like hindi talaga siya like na na expired, na really expired. Pero maganda naman yung mga yung mga yung mga tawag to? Yung mga nagiging gamit niya, like ano pa din siya, may sinabi na wala namang talagang contamination na detect, 'di ba? Tapos may ano siya, may highly reproducible na qualities. Kaya I think Ako naman, Sa akin naman, ako muna, sige. Sa akin naman, sa tingin ko, makasabi natin na quality na yung natin, measurement natin, kapag malapit na tayo dun sa pinaka-accuracy na result natin. Tsaka kung precision naman, kung repeated na naman yung natin, pinaka-result natin, di sabihin, yun na yung pinaka-result ng measurement natin. Sige, René. ako kasi, masasabi ko na yung measurement natin ay good kapag mayroon tayong consistent na nakuha. Kasi nabanggit lang kanina na yung quality, yung mga control test, yung mga blank samples natin, yung mga duplicate test. Ano naman siya, napapakita na nag-work naman siya properly. Kaso nga, ang problema nga natin is yung calibration, it expired na. So, hindi natin masasabi na 100% sure tayo na yung measurement is accurate. Kaya kahit sabihin natin na good, consistent yung nakuha nating measurement, hindi natin siya masasabi dahil dun sa calibration natin na hindi natin masasabing accurate yung result. Yun yung para sa Pero can we assure kaya na yung sa accuracy natin is aligned pa rin dun sa niya, sa kung hindi dun sa hindi pa siya expired? Can we assume na yung lalapat pa rin talaga sa pinaka bullseye yung ating result? Kahit sabihin natin 'di ba na closest, pero yung sa closest na yun is 100% na pa rin ba siya, na kumbaga sa brand new? Paano yun, Chan? Like, kung ang tools na gagamitin natin is hindi expired. Kunwari, yung niya, accuracy natin is sabihin natin 98, nung brand new pa siya, nung hindi pa siya expired. Can we assume na yung nung expired na siya, nasa closest pa rin siya sa 98? For me, based doon sa sa result or dun dito sa laboratory natin, may patunay or merong documented evidence. Isa yun sa mga GPL natin na if it is not documented, then it did not happen. And isa sa mga result doon or sa basis doon na kita na yung tools na ginamit doon, before siya ma-expire, stable siya. Then hindi siya nagpapakita ng instrumental trip or anything na makakasira doon sa tools na yon na gagamitin natin. Ang problema lang talaga natin is expired na yung yung tools na gagamitin. Like ngayon, didesisyonan natin na ano ba talaga yung gagawin natin or ano magiging decision natin. I-continue pa natin yung test even though na expired yung machine na gagamit or yung tool na gagamitin natin, or should we stop the testing? So overall, we should continue na yung testing. para sa akin But din. if, For me, ganito, mag-isip tayo ng Medyo lang. proper way na gagamitin natin. Like, for example,
gumamit tayo, mag-manual testing tayo, ganun. What do I think sa annual Sige. testing, it will really take time since ano na talaga to kakaiba na tong phenomena na nararanasan. Since water na yung pinag-usapan dito, ito na yung pinaka number 1 na kailangan ng mga tao ngayon. Kaya kailangan mas mag-i-stick talaga ako na mas ituloy pa din yung testing. Of course, na kailangan of course provided din ng mga ng mga documentations para kung matanong man tayo, at least may mapapakita tayong documentation at mas mapuprove natin na para naman ito sa mga nangangailangan talaga ng tubig lalo ngayon. So, So ako naman, sa akin, di ba sa tanong nga, kung approve daw yung manual ba yun? Yema. Yeah. Di ba? Na para sa akin, may point yun, kaso sa oras na kailangan na ngayon ng tao, mas magandang gumamit na talaga tayo ng pinaka-tools. Kasi nga, mas makakabilis tayo sa tool. Kung magmamanual tayo, marami pang oras yung gugugulin natin dun. Paano na lang talaga yung mga batang na-dehydrate na ngayon? Sa iba sa akin, hindi lang din sa oras yung sinasabi natin. Siyempre, tubig yung pinag-uusapan natin. Yung tubig, pinaka-importante sa atin. So, kung ima-manual testing natin yun, maaaring may mga ibang contaminant pa tayong hindi nakikita na hindi makikita through manual, na makikita lang through instrument na mga gagamitin natin. Kaya kahit matagal, para sa akin, mas dapat tayong gumamit ng instrument. At i-continue natin yung testing. so for me naman, sa tingin ko so pag trial natin yung nag-conduct ng trials and then lumabas naman na reliable naman and consistent yung kanyang result, for me, pwede naman siguro yun. Kasi sa ano nga natin ngayon, sa mga naranasan natin ngayon na dilemma, mas mahalaga pa rin talaga na hydrated tayo. So, Oo, pero paano nga mangyayari yun, di ba, Sean? Kung yup. unang-unang problema natin na expired na yung calibration natin. So ano ba dapat natin gawin? I-continue ba natin yung testing? Mag-calibration ba tayo? So, for me, continue pa rin. Kasi ano naman di ba? Mas mahalaga pa rin yung Yeah. safe tayo. Do you think kaya Yeah, na just for me, mag-continue pa din pa. Oh. Pero wag na natin gawin yung manual testing nga. Kasi nga, di ba, na-realize ko nga question ko na like, hindi natin gawin dapat yung manual testing kasi nga, ang tinetest dito is water. Now, hindi natin, kung magpa-manual testing tayo, hindi din natin maagad madadetect. Tama yung sinabi, I agree sa sinabi ni Elena, hindi natin madadetect yung other contaminants nandun. And then yung, usually kasi na contaminant na present sa water is yung lead nga, which is heavy metal kasi siya. And then kung i-confirm mo yung manual testing doon sa tool na spectrophotometer, mas maganda pa din na gamitin natin yung spectrophotometer which is highly reliable. So, Charin, ano yung tanong mo? do you think kaya na like hindi natin pwedeng malipat sa ibang like ibang group itong ano na to itong problemang kailangan natin solusyonan like Ang sinasabi mo, ililipat ng lugar sila. then, Ba? like yung hindi natin pwedeng ipasa like or i-share sa ibang organization itong Para mas problema. mapabilis. Oo. Oh. Sa akin kasi nga, di ba, may flood nga tayo na current na Typhoon 5, tapos may type na may flood pa. Like, yung other engineer natin hindi makakapasok or na stranded nga sa other island. Kaya like, nag-conduct tayo ng online meeting kasi impossible na mag-meet up dahil sa mga stranded or sa mga typhoon, sa mga flood na nararanasan natin dito sa lugar. Kaya it is impossible na matransfer, katulad ng sinasabi mo, or kung pwede man tayo humingi ng tulong, yes, pwede humingi tayo online, but still, hindi nga makakadating yung tulong dito sa atin kasi nga may mga lugar na stranded or may baha. So, best na gawin natin dyan, mag-antay na lang talaga tayo. Oo. Kasi ibig sabihin, kahit na
kahit na humingi tayo ng mga tulong or yun nga ipasa natin sa ibang organization, isipin na lang natin yung calibration engineer natin, hindi nga makapasok sa atin. Paano pa kaya yung ibang organization? Yun nga. Wala. Baka Oo, wala. lalo Dadagdag ang dehydrate na. problem. Ang dami na. Kaya nga. Bibigat lang. Sa tingin ninyo, anong solusyon doon? Kailangan na talaga nating mag-decide ano ba talaga yung gagawin natin. Should we continue the testing even though na sira yung tool or yung instrument, expired yung instrument natin, or should we stop? Isipin nyo kapag in-stop natin, pwedeng magkaroon ng public health issue, lalong madaming magkakasakit. Right? Pwedeng yung mga people, pregnant women, then mga children, inumin yung flood water. Pwedeng magkakasakit pa sila doon ng mas malala. Bukod sa poison lang na ibibigay natin yung water. Pero kung ano naman tayo, continue ng testing, madaming masasakripisyo. Carry nyo ba or kaya nyo ba na maging i-accept yung magiging hatol sa dulo kung may mangyari man na may mali man tayo sa magiging decision natin? Like, alam nyo yun, like yung accreditation natin, yung lisensya natin, mawawala din. Kung ibibigay lang natin or magte-test lang din tayo ng water ng sira yung natin. Kasi nga 'di ba sa ISO ay sa ISP, sa procedure kailangan sundin natin 'yon. Pero since nga may dilemma tayo na kinakaharap na public health na din 'to, hindi natin ngayon alam. Kailangan natin ngayon ng matinding big decision na gagawin natin kung ano ba talaga. Ako sa opinion ko, wala na talaga tayong choice kundi ituloy yan. Kahit may risk na tayong magagawa, kailangan natin ituloy. Kasi paano naman kung matidehydrate na? Kasi ano ba bang solusyon natin kapag tinigil natin yung pag-testing? So, Para sa akin, i-continue. para sa akin, Yeah, hindi tsaka in this continue. emergency, yes. Tsaka in this emergency, this is the only available, like, Resources. scientific na gagawin Instrument. natin. So, Yeah, para na din to sa mga thousands of people na, 'di ba, nasa panganib na. Parang tama yung sinasabi mo kanina na take a risk or lose a chance nga naman. so, Pero para sa akin, sige Sean. So, para sa akin, i-continue nga talaga kasi ngayon nga, valid naman yung reason natin kasi nasa critical stage tayo ng ng panahon ngayon, which is calamity nga. And then yung matagal pa nga yung pag-respond mula sa iba't ibang di ba? Iba't ibang lugar pa yung mga technicians and na risk yung yung sa pagpapadala ng tulong ng government. So mas malaga na tayo yung mismo yung gagawa. Sa akin, no, 'di ba i-continue nga natin na pag-desisyon na natin i-continue. May mga recommendation lang ako na gustong sabihin kung i-continue natin. Pakinggan niyo muna, no? Una, 'di ba, sabi natin, i-continue natin. Then kapag kinontinue natin, ang gusto ko sanang para sa akin na mangyari is sabihin natin sa mga tao at maging honest tayo kung ano ba yung nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Kasi syempre, hindi lang naman tayo naapektuhan. Dapat malaman din nila yung totoo. Kasi responsibilidad din natin yun na malaman nila yung totoo at maintindihan nila kung ano ba yung limit na result natin. And syempre, after naman na masabi natin yun and na-continue natin yung test, dapat meron tayong mag-perform tayo ng daily quality control para sa akin. Syempre, hindi lang naman na yung calibration ang dapat nating intindihan. Pati na rin yung mga control sample, yung mga blank sample, yung mga duplicate test, para ma-sure natin may instrument is nag-work consistently. Tapos for me, after nun, syempre, magre-calibrate na tayo. As soon as possible din na dapat dumating na yung engineer, magawa na natin yon. And para din sa akin, last na natin na dapat gawin habang nag-aantay tayo ng engineering natin at nagre-calibrate na tayo, may nagre-record tayo. Kasi nga yung nangyayari, sabi nga ni Gemma kanina na, sasabi din ni Sir kanina sa lesson na kapag hindi natin din-document yung nangyayari, parang hindi din siya nangyari. Kaya dapat may documentation tayo niya para once mangyari ito sa susunod, alam pa rin natin yung mga gagawin natin once na mag-success yung ginagawa natin plan para sa At paano pag kinontinue natin yung process, yung testing? Paano kapag napamigay hindi nabigay na yung mga water, nabigyan na ng water yung mga tao, yung mga pregnant women and children? Paano after nilang uminom,
or after nila mainom yung water na yun, may contaminants pala na hindi natin na-detect doon sa tools na ginamit natin kasi sira nga yung ano. Para sa akin, edi mas maganda munang huwag mo natin i-direct sa tao. Magharap mo tayo ng pagkasampulan natin like animals muna bago tayo mag-diretso sa tao kung pwede yung tubig na yun. Ang may kailangan nga ng water natin, di ba, yung pregnant women, yung children. Bakit natin isa-test sa animal yung ang pinakakailangan na ng water na to is yung tao. Like, nade-dehydrate na sila. Kailangan na nila ng water within this hour or within this day. So, bakit pa natin itetest siya sa animal? I think kasi kapag... Okay, go, Cha. Hindi, ikaw ulit. Sige, go. Kasi pag sa tingin ko lang, sa opinion ko lang, na kapag di na mo natin siya tinry muna sa iba, diretso sa tao, di na natin masusolusyonan. Yun nangyari dun sa mismong nakainom ng tubig na yun. May possibilities na makakita tayo ng may sakit, nagkaroon palalo ng sakit yung bata, ay yung nanay, magkaroon ng apekto sa bata. Pero mas maganda talaga na for me, mag-test muna tayo sa mga hayop. Kasi mahirap talagang magdiretso agad sa tao na. Magte-test kasi tayo, 12 hours lang. Pwede nang magkaroon ng sakit din yung mga tao na magkaroon na ng dehydration. So kapag nagka-dehydration sila, no choice na sila kundi uminom ng plant water. That's why kung itetest nga natin sila sa animal na sinasabi mo, like time consuming. Baka pag natapos natin na-test yun sa animal, wala na, dehydrated na yung tao na iinom na pagbibigyan natin, yung people natin. Hindi pa Siguro- sobrang... Siguro para sa akin, i-test muna natin siya ng i-test. Kasi kahit naman siguro anong test natin, lalo na limited lang yung resources or yung instrument na magagamit natin, is meron pa rin mga contaminants na nandiyan. Pero siguro, hindi na siya malala para maka-apekto sa katawan natin. Kasi di ba, dati naman, sinasabi naman ni Sir na yung contaminants, it's either nakakatulong sa katawan natin or nakaka-apekto para makasama. Kaya, ganun pa rin yung mangyayari. I-test sa tao. I-test No. ng i-test hanggang maging maayos yung tubig. So, ano ang desisyon natin overall? Stick pa din talaga ako sa decision ko na still continue operating the testing. Pero hindi natin masasabi na yung tubig ay safe pa. So, Yeah. Hmm. Pero like, since taking the risk na rin naman, like, provide din naman tayo ng mga documentations natin para may maipakita din tayo soon. Tsaka, we're not totally ignoring yung certificate na expired. We're just, nasa emergency lang talaga tayo. Kaya, we have no choice para maging sure lang talaga tayo sa magiging decision natin. Yes, agree din ako kasi kung hindi nga natin ipapamigay or hindi natin itetest yun, then hindi ipapamigay sa tao, eventually, mas magkakaroon ng mas malaking crisis dito sa atin. So, like, kung papipiliin mo din ako kung gano'n ang gagawin natin, magtetest, ipapamigay sa tao, mas okay ako na continue natin i-test or i-calibrate yung water kahit na expired na yung sa natin, sa tools or machine na gagamit. okay. Agree ako. I agree din. So ngayon, magkakaroon tayo ng emergency or magpa-perform na talaga tayo ng emergency testing. Okay. Final na mag-agree tayo. Yes. So, anong conclusion natin? So, bilang acting quality management committee, napagkasunduan na po ng aming grupo na ipagpatuloy yung pagsusuri ng water gamit yung available na atomic absorption spectrophotometer dahil sa crisis po na nararanasan na humanitarian emergency. Pero po, hindi namin babaliwaliin yung expired calibration certificate. Now, however po, base din po kasi sa mga proof, kaya po ito yung napag-desisyonan po namin, base po sa proof or sa laboratory records, wala naman scientific evidence na nagsasabi na inaccurate na po yung instruments or yung tools na gagamitin. Because
according po doon sa case or dito sa nararanasan po sa record po ng instrument na yon, nagkakaroon naman po ng daily checking or verification ng result yung tools na to. Then 6 months of quality control naman po, yung charts were stable, and then yung nagkakaroon din po ng maintenance na there is no unresolved problem. Then nag-provide din po to ng proficiency testing, agree with the reference laboratory. Then there was no document evidence of this instrument na instrument drift or declining precision. Now, sa madaling salita po, kahit po expired yung calibration certificate, pero yung performance pa din naman po ng instrument ay patuloy pa rin naman po nagpapakita na stable po itong instrument na to or yung quality control record natin. Yung expired calibration naman certificate does not automatically mean the instrument is inaccurate. It only means that the metrological traceability can no longer be officially guaranteed until recalibration is performed. Kung ano naman po kasi, kung ihihinto naman po namin yung laboratory testing, mas malaki po yung magiging problem po neto sa public health. Pwede pong mag-cause ng dehydration nga po, mas malala, then waterborne diseases may spread po, then vulnerable populations such as the children and pregnant women are at the greater risk. That's why po kung hindi namin gagawin o hindi pa natin gagawin yung testing, wala pa din pong mangyayari. Magkakaroon lang din ng serious consequences. For us naman po, hindi namin sinasabi na 100% certified safe suga ay yung tubig ng water. Instead po, yung our laboratory report, we clearly state that testing was performed under an emergency condition using an instrument with an expired calibration certificate. Magiging transparent po kami, yung integral quality control, yung verification result, blank analyze, duplicate analyze, then yung historical record or performance naman po is indicate that the instrument is stable operation. However po, complete metrological traceability cannot currently be guaranteed, and then result should be therefore be interpreted within this emergency context and confirmed after the formal recalibration. Then, for us naman po kasi yung laboratory quality management naman hindi lamang sa pagsunod ng standard. Like, hindi lang about sa standard. Siyempre, pinoprotektahan din po yung buhay and then yung health ng tao. Like, yung scientific integrity require honesty and transparency. Therefore po, we must continue the testing, disclose the expired calibration, document every action, then communicate uncertainty, then continue the quality control, and recalibrate immediately when possible. In conclusion po, our group believe that the most scientifically and ethically responsible decision is to continue the testing while being completely transparent about its limitation. We are not choosing between science and public health. Like, we are applying lang po yung science to Naglagpas si Gemma. Naglagpas si Miss Gemma. Antayin muna natin bumalik si manager. Yes, because maya talaga signal Bagyo kasi. ngayong bagyo. Dahil may flood. Yeah. yes. Siguro naapektuhan siya, hindi lang tubig, pati Grabe. kuryente or internet nila, di ba? Ako nga Sobrang laki na epekto ng kanina nga dito rin na affected yung signal. kamusta naman pala kayo? Maingay. Siyempre, sa typhoon na nararanasan natin. Okay lang. Thankful na safe pa din. Nagulat nga ako dahil nagkaroon tayo ng emergency meeting na ganito pala ang Yes. nangyayari ngayon sa crisis natin, di ba? Yes. Ano siya? Balik na. Talagang emergency. I'm sorry. Tayo lang. Wala pong signal kasi nga may
Sige, mag-continue lang po tayo. Saan po ako natapos? I mean, eto na po, in conclusion, or eto, sasabihin na po namin na eto yung naka-conclusion po namin na our group that believe that most scientifically and ethically responsible decision is to continue the testing while being completely transparent about its limitation, and we are not choosing between science and then public health po. We are using or applying the science to protect the public health. So, with that, meeting adjourn na ba tayo? That's all. Tayo na natin. So, just stick with our decisions. So, pwede bang mag-take muna tayo ng picture, no? Para meron naman tayong documentation na nag-meeting tayo siguro. Yes. Ay, signal. Sorry. Sige, Paki-screenshot na lang po, no? Kung sino man kaya mag-screenshot. Yeah, pang-screenshot na lang kasi ano, 1, 2, 3. I recorded it. So, with that, meeting adjourn na tayo, no? Salamat po. Thank you so much. Take care everyone ha. Mag-update na lang tayo ng mga nangyayari sa ating... Take care everyone na, take care. Bye! Thank you! Take care, everyone. Up muna, up. Keep updated na lang po. Yes. Up po, up.